naghahanap ng sa soul winning. So, in that time, ako din po ay naghahanap ng isang tao na lalapit sa akin at magayaan na kung yung simbahan na parang yung harmony ng simbahan na hinahanap ko is hindi sa harmony ng simbahan. So, I thank God na si Sister Lisa nagkataon na siya ay pumunta doon sa may Northville. So, napapasalamat ako dahil sa tagal na nagstay ako sa Northville. Then, how many years na balik-balik ako, wala akong mahanap ng simbahan. May nahanap ako ng simbahan, pero parang hindi ko feel yung harmony ng gawin sila sa worship nila at saka sa simbahan din nila. So, nung nag-preach na si Sister Lisa, so I already know na parang same na yung harmony ng simbahan namin at sa simbahan namin. So, then when she said na pumunta ka ng simbahan, pumunta ka, bibisita ka, tingnan mo kung yung may simbahan na hinahanap ko. So, at that time, nag-decide ako, no other So, lahat ng yun, ginawa ko, nagpapaalam ako sa partner ko na gusto ko na magsimba. Kasi nakikita ko sa partner ko kasi gusto ko sana sama kami. Kaso lang magkaiba kami ng religion. Siya ay si ako naman yung Baptist. So, ang gusto niya sabihin dati sa akin is, ako yung niya, kumbaga ako magsasubmit sa kanya. But since nakikita ko yung action, kung ano nakikita mo, parang hindi siya naaayon sa gusto natin. Sa gusto ng Panginoon na kung paano tayo magsamba, kung paano natin siya i-worship. Then, nakikita ko na, although na may mga knowledge or ideas siya na pinapakita, but na parang nakukulangan ako. So, nag-decide na ako doon na nung nag-aya si Sister Lisa na come sa simbahan. Then, pumunta ako dito, so nakikita ko, and then I thank God na at least nagkakaisa at yun na yun. So, tuloy-tuloy na hanggang sa And then, pagkatapos kong magsimba dito, since yung anak ko, nag-decide yung partner ko na ipupuntahin dito. So, I bring my son. Yung son ko naman is totally nabaptize sa Catholic. So, but actually, that age, ayaw mo na siyang i-baptize. Kasi hindi pa siya totally alam yung kung ano yung tama at mali. Kasi yung anak natin nasa stage na 11 to 14, exploring pa. Kasi matigas silang disiplina. So, hindi natin pwede i-force yung gusto natin sa kanila. So, let them explore, and then, later on, since na pumunta na siya dito at naisip ko, magkakaedad na siya. So, kailangan ko na siya itama. So, I bring him, discharge, and then later on, after that, I guide him sa kung ano yung mga doctrine, and then sabi niya, Ma'am, sinasabi niya sa akin, Mami, iba yung doctrine sa simbahan mo at saka sa simbahan na. Parang nasanayan. So, sabi ko, oo, kasi outside, yung simbahan na sanayan mo is parang lang siya. Parang, kumbaga, cover, not total, ini-explain kung ano yung ugali ng mga bata, So, hindi talaga siya na-orient kung ano ang dapat niya gawin, kung ano dapat niya sundin. So, I thank God siya dahil nadala ko yung anak ko. And then, I'm praying na maging continuous kami sa pagsasamba sa Panginoon, sa papanuntahan. At saka, gusto ko rin sana na pagdating ng panahon na makapag-decide siya ng maayos kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. But I'm still hoping na magkukontinue siya sa pag-service sa Panginoon. So, thank you sa lahat dahil binigyan niyo ako ng tinanggap niyo ako dito sa simbahan. So, I thank you. So, I am glad na nagkaisa ako sa inyo at sana makakatutulong din ako sa mga gawain ng Panginoon. So, thank you po. Salamat sa lahat.